Hey mga master, morning. Dito na naman tayo sa rooftop. May gagawin pala kami dito. Ito makita kayo dito, yan, may inverter board tayo. Yan, may gigising, trabaho matutulog at gigising. Trabaho matutulog kung ito ay iisipin. Paulit-ulit lang para bang wala ng kulay. Palaging ganito, ano ang punto? ano tayo, thermal paste din yan. Laging dala yan. Kung makikita nyo, ito yung gamit namin ngayon bago. Dati kulay gray yun, ngayon puti na yung binigay. Ito galing sa ano talaga to? Galing sa Midea, sa China. Ito, binigay nila. So ngayon mga kamaster yan, na-check na namin tong unit na to. Tapos pumunta kami dito. Ang error nito mga kamaster, may error siyang EB at saka ED. So pagka ganun kasi yung error niya, dalawa na yun. Automatic yan. Kasi yung meaning kasi ng error na na ED, yan yung yung outdoor malfunction protection. Tapos yung naman, yung EB naman, siya, IPM malfunction. IPM malfunction. Okay, so ito yung mga master, ito tatanggalin natin na papalitan natin itong inverter board na to. So bago muna natin tanggalin natin yung supply niya. Dito na tayo magtanggal kasi hindi natin alam yung breaker doon kasi wala mga tagging yung mga main breaker nila kung alin doon. So ang gagawin natin, tanggal. So ito, kakabit natin to. Habang binabaklas ni part ng board, yan. Nabigla si customer nung sinabi namin ng presyo tong presyo ng board na to. Kasi kung i-convert mo sa piso, nasa talaga siya, sa 30. So hindi pa kasama yung labor. Halos din, halos 35. Bumigay yung inverter board niya. Ang unit na to. Ano pala to? 5 ton. 5 ton na concealed type unit. Concealed type na 5 ton inverter. Ano siya buo talaga pa. Yung fan motor niya DC, compressor, at kahit yung indoor ganun din. So, yun, kung sana to, kung yung unit niya is non-inverter, so posible ang sira lang sana is yung capacitor niya lang, magkano sana ang gagastusin niya. Kaso inverter, so kailangan natin buong papamahal siya. So siyempre ganun talaga. Okay lang yan, mapira naman sila Black, red, blue. Ay buhay, kailangan lang talaga kumapit para makaraos sa lahat ng hirap. Kailangan kumayod para may mapanggastos. Kahit anong hirap, idadaan sa ngiti upang lahat ng nakapaligid sa iyo ay maging positibo. Kaya yan, kapit lang, magtiwala, makakamit rin natin yung nais natin para sa buhay. Okay mga master, yan, kahit natanggal mo ng yung nito, natanggal mo lahat ng mga screw dito, hindi mo pa agad itong bunot mga master yan. Meron dito sa ilalim mga master, makikita nyo yan. Meron pa yung dalawang screw dito at saka sa baba. Meron din dyan sa baba. So kailangan yung tanggalin yung screw na yan bago nyo matanggal yung buong board. Sikrito niya yan Okay, so ito mga kamaster yan. Natanggal lahat ng niya, screw dyan sa ilalim. Dito sa ibabaw, tsaka sa ilalim, tanggal na. So ano mo na itong mga clip na to, tanggal mo na yan, Richo. Isa pang clip. Ito, clip. Okay. Yan. So, tanggal natin mga master. So, ito yun, sira. Sira siya. So, ipapalit natin. Yan. Kailangan natin punuin ng thermal paste para sureball na hindi mabilis masira yung board niya.
Okay, so yan mga master, oh. Surebulin natin na mapuno natin to kasi lalo na ngayon masyadong mainit. So sure natin, punuin natin ng ganitong piece, thermal piece niya. Okay, so kabit na natin mga master. Okay, so ito yung kabit. Balik natin itong mga screw na nakatago. Tapos pag binalik to mga kamaster, itong heatsink niya, siguraduhin nyo na nakalapat siya ng maayos kasi. Okay, so ito mga kamaster, napalit na natin yung bago. Pag nagpalit kayo ng mga ganitong unit mga kamaster, itong modelo, sureball natin na kahit sa anong unit or basta pag maglagay tayo ng heatsink, dapat sureball talaga natin na nakalapat itong mga to sa heatsink. Kasi yung IPM niya, yun ang ano para hindi init, hindi mag-overheat. Yan. Tsaka pag ito mga screw, dapat ibalik nyo lahat. Yan. Yan, nakita nyo, lapat na lapat siya, yung gilid niyan. Nandito. Kasi pag hindi yan mailapat ng maayos mga kamaster, mag-overheat to. Yung IPM, masisira ulit yun. So ito yung luma. Yan. Kung makikita nyo kasi mga kamaster, ito nagda-dry kasi siya. Sa katagalan, nagda-dry yung ano. Kaya mas maganda, i-maintain to. Like yearly, magpapalit tayo ng thermal paste, talagyan ng panibago. Kasi nagda-dry siya, yun ang cause na nasisira yung IPM niya. So yun, after natin natapos lahat, so hintayin natin i-on na ni partner doon, hintayin natin na andar yung unit. So yan, umandar na yung compressor, yung fan. Yan, umandar na siya. So yung pirahe niya 9, aakyat yan maya maya. Yan, umandar na siya. Kasi yung mga ganitong modelo kasi mga master, itong outdoor PCB niya, kung makikita niyo yung lead na yan, yung maliit na yan, pag nagbi-blink yan, ibig sabihin may error yan. Eh naka-steady siya, ibig sabihin goods yan siya. Yan, sa inverter naman yan, hindi naman nagbi-blink. Pag nagbi-blink yan, yun, may problema yan. Okay, so yan, tumakbo na siya, nasa 18 ampere na siya. Goods na goods. Pain natin yung tubo kung malamig. Yan, medyo malamig na siya. Siyempre mainit yung kwarto, kaya hindi agad lalamig itong suction niya. Maya maya pa yan pag napalamig niya na yung kwarto. Pero may lamig naman siya. Pero pagka ano talaga yung kwarto niya, malamig na talaga yung area niya, mas malamig pa to ngayon kaysa ngayon na pag hinawakan mo to, mas malamig pa yun mamaya. Okay. Okay, so working good na mga master. Yan, pirahe 25. Tapos yung ano niya, PSI ng system nasa 150 kasi mainit pa yung mainit yung loob ng kwarto niya kaya medyo mataas yung pressure niya. Pero goods lang yan, ayos lang yan, normal lang yan. So yan, ayos na. Yan, ayos na, ganda na, mainit yung buga ng outdoor fans, so goods na. Mga sir, thank you for watching. Ingat lagi. Ganoon lang pagka may error kayong ED, dalawang error yun, ED at saka EB. Palit inverter board na agad. So, okay, thank you for watching. Ingat lagi.